Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagpapabida na naman itong si Hontiveros at Castro na ito dahil talagang binabanatan na naman si Vice President Sara Duterte at sinabi di umano na illegal ang kanyang pagkakakuha sa Office of the Vice President Fund. Dito nga natin makikita na talagang wala nang ginawang matitino ang mga ito. Dahil puro na lang pambabatikos ang ginagawa kay Vice President Sara Duterte, ngunit talagang hindi nga nagpapatinag itong si Vice President Sara Duterte at talagang pinapakita ang paninindigan na pinaglilingkuran niya ang taong bayan at hindi ang mga pulpolitiko na ito na gaya ni Hontiveros at ni Castro na ito dahil nung kapanahunan pa ni former President Rodrigo Duterte ay talagang puro na lang pambabatikos ang ginagawa ni Risa Hontiveros. Ngunit kung pag-aaralan natin ay talagang wala naman nagawa si Risa Hontiveros sa bansang Pilipinas. Sa kaso niya nga sa PhilHealth ay hindi pa nga ito naresolba. Ngunit mga kaibigan, ang nakakalungkot kaya hindi ito nakaresolba dahil ang mga pulpolitiko na ito naganib sa kapangyarihan na si Lisa Smugs ang tuta ng mga ewan na mga korap na opisyales ay talagang pinapabayaan lang ito. Kaya halatang kakampi nila ang mga korap na mga opisyales, kaya naman nakakadismaya na ang pamumuno ng administrasyon na ito at maraming netizen na ang tila nagagalit at nawawalan na ng tiwala kay President Bongbong Marcos hanggat hindi nila nakikitaan na tunay na paglilingkod sa taong bayan dahil puro na lang satsat ang kanilang ginagawa at hindi na nila ginagawa ang mga trabaho nila. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito daw po yung reply ni VP Sara Duterte sa mga bintang ni Franz Castro. Maganda po ang sagutan na to eh. Unahin na po natin bago po yung nare-recall ko dun sa napanood kong video. Okay, ito po yung mga sagot ni Sara Duterte sa mga akusasyon ni Castro, ni Franz Castro. Una, sabi ni Franz Castro, fact number 1, there was no item of appreciation for confidential fund for the office of the Vice President in the 2022 General Appropriation Act. This is incontrovertible, and to insist that there was an item but the allocation was zero is delusional. Ito po ang sagot ni Sara Duterte. This is an assumption of Castro. Yan po yung sinasabi natin, no? Sino naman po ang nagpaliwanag ba? Di ba? Babalik ko na naman. No? Yan po yung pakanayan ni Gidrilon, di ba? Wala naman sa 2022 budget sa GAA na confidential fund sa Vice President. Therefore, illegal yan. Yeah? Pero, pinaliwanag na po yan. Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, ang haba ng pinaliwanag ni Castro, ang sabi niya lang, this is an assumption of Castro. Ito po ay kay Castro lang. Siya lang yung nag-i-insist niyan. No? Okay. Ikalawa, fact number 2. Joint Circular 2015-01, the Guidelines on Confidential Intelligence Funds, states that only agencies with expressly provided budget allocation in the GA are essential to CF, Confidential Fund. Since the OBP has no budget items, it had no expressly provided budget allocation and therefore was not entitled to confidential fund in 2022. Facts daw yun.
Ano po sagot ni Inday Sara Duterte? This is a legal opinion of Miss Castro, who is not a lawyer. Boom! Simple lang po, hindi po nagpapaliwanag si VP Inday Sara, no? Yung sinasabi mo na yan yung kahulugan, yan ay legal opinion mo, sabi ni VP Sara. Legal opinion ni Castro na hindi naman lawyer. Pahiya na naman kayo. At ikatlo, fact number 3. Since the OBP was not entitled to the confidential fund in 2022, President's transfer of 125 million to provide the BP with confidential fund using the contingent fund was illegal. O hindi ko na itutuloy, yun po yung sinabi niya. Ito po ang sagot ni Sara Duterte. This is a personal conclusion by Miss Castro. Yan po ang paliwanag, yan po ang sagot ni Sara Duterte dito sa mga to, no? Bakit ka nagbibigay ng legal opinion? Castro, hindi interpret kayo ng batas. Ipaubaya niyo yan sa mga abogado. Aakusahan mo, Castro, sa yung legal opinion, hindi ka naman abogado, ang isang abogado. Okay. At yung conclusion mo lang yan. Galing talaga, no? Believe talaga ako. Na-expose po ni BP Sara Duterte yung mga pretenders eh. Pretender si Castro, pretender to si Ontiveros. Ma-expose ka talaga sa matatalinong tao. Okay. Ano pa po ang mga sinabi? Yun nga yung laman. Ito po yung laman ng speech nila. Yung mga nagsasabi ng paulit-ulit na ako ay may ginawang kasalanan o may ginawa akong illegal. Kaya po nila inuulit-ulit yan para baka maniwala yung kasinungalingan na inuulit-ulit. Ito hindi po ganito ha. Parang yung tot lang kasi hindi ko mauulit yung sinabi ni Sara Duterte. Okay. Yung isang kasinungalingan na inuulit-ulit mo, baka maniwala yung tao. Kaya inuulit-ulit nila na ako ay may ginawang pagkakamali. Ang tanong, matagal na ako naghihintay. Araw-araw ako naghihintay, sabi ni Sara Duterte. Araw-araw ako naghihintay kung meron na ba silang nilabas na dokumento? Meron na ba silang nilabas na kaso? Kasi, di ba? Araw-araw niyong inaakusahan. Kaya daw naghihintay pala I thank you very much, Ram, sa 490 Hong Kong dollars. Thank you very much din kay Rolando Galvez, pangkape Boss Buds, sa 299 Australian dollars. Okay. Araw-araw daw po naghihintay si BP Sara Duterte. Baka meron na silang nilalabas na ebidensya o meron na siyang kinaso sa kanya. Dahil araw-araw siyang sinasabihan na may nilalabag eh. Wala pa rin daw. So eto, ginagawa nito ni Castro at saka ni Ontiveros, inuulit-ulit lang nila para baka may maniwala. Hindi, no? Galing, no? Okay. Ito ang pinakamalupit na sinabi ni BP Inday Sara. Huwag kang mag-alala, Castro. Sasabihin ko na sa iyo ngayon kung saan namin ginagamit yung confidential and intelligence fund. Ginagamit ko yan o namin yan. Franz Castro. To, kumapit po kayo ha. First time ko po narinig si Sara Duterte na ganito. Ginagamit namin yung confidential and intelligence fund para patunayan ko na may ugnayan ka, Franz Castro, at kayong mga makabayan sa mga NPA. Pucha, grabe. Sabi ko, namuntik ako malaglag. Sabi ko, ang tindi talaga dito ni Sara Duterte.
Huwag kang mag-alala. Ginagamit ko ang confidential at intelligence fund. Sabi niya kay Castro, huwag kang mag-alala Castro. Ginagamit ko ang intelligence at confidential fund. Ginagamit ko para patunayan na may ugnayan kayo. Yari, sabi ko po, hindi pala kay tatantanan. O, isa pang binanat ni BP Sara, sinasabi rin ni Franz Castro, hinahanapan ako. Kulang daw ng 2 milyon ang enrollment. Tignan niyo yung segue ni Sara Duterte. Kulang ng 2 milyon ang enrollment ngayon kumpara nung enrollment last year. Sa akin mo hinahanap? Gusto mo bang ibintang sa akin na kinidnap ko yung 2 milyon na bata na yan? Teka pala, hindi ba ikaw yung merong kaso ng kidnapping? Sunog na naman. Pucha, antindi. No? Pero sabi ni BP Sara, pero ito pakiusap ko sa inyo, hayaan nyo na akong maghanap ng ugnayan ni Castro. Huwag na kayo lahat. Kaya ko na yan. Sabi ko, grabe. Grabe talaga tong Vice President natin. Nakaka-excite ba? Na sabihin niyan, huwag na kayong makialam sa akin. Yung mga sumusuporta sa akin, huwag na po niyong pakialaman. Huwag na kayo ang maghanap. Kaya ko na yan. May confidential at intelligence pa daw. At hindi nakakalimutan yung kaso mo, Castro. Kaso mo ng kidnapping. O ngayon kayo bumira. Sunog na sunog. Ayan po. Nasa TikTok eh. Ang hirap maghanap sa TikTok eh. May nagpasa sa akin, isa sa inyo. Pinasa, tas pinanood ko naman. Grabe, no? Sabi ko, sunog na sunog. Sunog na sunog si Castro. Grabe po yung nakakatuwa at at the same time. Okay, bago tayo pumunta kay Ontiveros, nakalimutan natin eh. 'Di ba? Sabi niya eh. Ang galing ng segue niya eh. Alam niyo po, sa totoo lang, yung kulang daw na 2 million, enrollment pa rin yan. Continuous enrollment po yan. Ng mga bata po natin, hindi po yan nag-enroll ng first day ng class. Sa karanasan po ng DepEd, makukumpleto po yan. Yung sinasabi nilang nawawala yung 2 million, no? Pero sinegue lang talaga ni BP Sara. Kaya lang pinaliwanag rin naman ni BP Sara na totoo naman na kulang pa yung enrollment. Pasukan pa lang eh. Alam niyo po ba ang enrollment sa DepEd? Ha? Magpe-first grading na, may nag-enroll pa. Ganyan po yan. Sabi ko, alam niyo, tuwan-tuwa ko kanina nung pinanonood ko yan. Napabili ko ng mamahaling burger dahil nagutom ako. Naroon ako, nakasilong ako sa nakasilong ako sa umulan kasi. Napabili ko ng mamahaling burger sa tuwa. Hindi na ako nagtanong, gutom na ako, ito burger naman to. Brothers, yan pala pinakamahal na burger yung hindi na ako maulit. Bumili lang ako, nahihiya na lang akong lumabas. Okay. Ito po maganda rin maganda rin tong dahilan nito ni Tom, anong pangalan nito? Atom Arroyo. Ito po si Atom Arroyo, inasuhan niya naman po itong si Badoy at saka si Ka Eric Celis ng cyber libel. Pero hindi daw po yung criminal. Kasi nga ayaw niya naman dahil journalist din siya. Yun nga, journalist ka di ba? Alam niyo, dapat kung meron kang chance para ipaliwanag, 'di ba? Hindi mo na kinakailangan mag-cyber libel eh. Kita mo yung mga Duterte. Ang dami na ninira diyan. Kinakailangan pa ba nila ng cyber libel?
Di na nila kailangan ng cyber libel. Bibirahin na lang nila. O taplaugan kayo. Ano sinabi ni Sara Duterte? Araw-araw kong tumitingin kung meron na silang nilabas na dokumento. Araw-araw kong tumitingin kung meron na silang kaso laban sa akin. Wala eh. So ano po ibig sabihin nun? Inuulit-ulit lang. Kayo pong mga nagbibintang, no? Kayo po ang dapat nagpapatunay ng binibintang nyo. Okay, journalist Atom Arroyo files 2 million damage suit versus Red Taggers. Yan po. So ito po si Badoy at saka itong si Celis dahil sa wala daw humpay. Ito po ang sinabi ni Atom Arroyo. Today I have filed a civil complaint. Civil lang po. Hindi po siya nag-file ng criminal complaint for damages against former Undersecretary Lauren Badoy and Jeffrey Celis. This is in connection with a series of unsubstantiated accusation and personal attacks the pair have made against me and my family through their programming on SMNI and on various social media platforms. Arroyo said, yan. Okay, the legal action was sought to hold accountable the two SMNI hosts to their wrongful acts, etc., etc. Ayan. SMNI is the media network of preacher and US fugitive Apollo Kibuloy. Ayan. No? So, ito po yung isa sa mga episode na yan, sinasabi po rito sa kanilang nireklamo. No? Badoy told Mary Therese France Meribeles, a member of Hands of Children Movement. Yung Hands of Movement po, Hands of Our Children Movement, yan po yung mga samahan ng mga magulang na yung mga anak nila ay naging rebelde. No? Sabi ni Badoy daw, etong si Carol Arroyo, anak mo na-recruit dahil sa bayan. Sinasabi niya ron sa na-recruit. Naging rebelde yung anak. Itong si Carol Arroyo, anak mo na-recruit sa bayan. Siya, si Carol, pero yung anak niya, si Atom Arroyo, napakagwapo, napakakomportable ng buhay. Bakit hindi mo ipa-NPA? Yan, Carol. Yun po yung puna sa kanila no? Bakit yung mga anak, Teddy Casino, sino yung isa? Kalimutan ko ng pangalan, yung galit na galit si Pangulong Duterte. Si dating bayan muna. Yun. Diba, nag-aaral naman sa Europe. Pakaswerte. Ito si Teddy Casino, hindi ko, parang lasal na yata yung mga anak niya. Yun po yung point doon ni Badoy, no? Habang nire-recruit nila Carol Arroyo dito sa bayan. Kasi bayan chair emeritus siya yung anak naman niya komportable si Atom Arroyo. Poging-pogi pa. Maganda pong laban yan. No? So, subaybayan po natin yan. Mukhang kaya naman patunayan ni Celis na talagang sila ay miyembro. Lalo na si Carol. Subaybayan po natin yan. Bakit daw po civil case lang? Kasi nga ayaw din namang dahil po siya ay isang journalist, ayaw daw po nito ni Atom Arroyo na maging criminalize yung libel. Kaya okay naman pala. Kaya lang 2 million. Mahal pa rin yun sa Sarate. Ayun, di ba? Puta, Europe. Liit lang ng sweldo, tapos Europe. Thank you very much sa nagpakape. Si Imelda Sanggalang na nagpakape sa atin ng 10 Canadian dollars at syempre si 818 na nagpakape ng $19.99
Maraming salamat sa mga nagpakape. Punta na po tayo rito kay Risa Ontiveros. Tignan po natin. Baka may nalalagpasan tayong nagpakape ha. Nagpakape lang po muna. Kasi siyempre, okay, alam naman natin sinabi ni Sara Duterte kay Risa Ontiveros, no? Ulitin lang natin para ma-refresh kayo. Ito yung tinalakay natin kanina. Si Risa Ontiveros, yan ang problema ko. Pagka ganito ba mabagal na sa akyatan tong aking computer, pwede na talaga ano. Ito po, paalala lang natin, ito po yung sinabi ni Sara Duterte, VP. Senator Risa Ontiveros, while she amuses the nation with her flair for drama, could only wish the 2022 Office of the Vice President confidential funds was accessed illegally. Tagalogin po natin ha. Si Risa Ontiveros, bagamat natutuwa ang marami dahil sa Noche Buena. Bagamat natutuwa ang marami dahil sa kanyang drama sa buhay, ay wish niya lang na sana yung confidential fund ng Vice President ay illegal. Ayun yung bintang ni Ontiveros eh. Ano po sabi ni Sara Duterte? Maglabas kayo ng ebidensya. Tignan nyo. Ngayon, hinahanapan na kayo ng ebidensya. Kala nyo si Pangulong Marcos yan na dehin bokiki maglabas kayo ng ebidensya. No? Okay, eto po ang tugon nito ni Risa Ontiveros. Mas magandang dito tayo magsimula sa isa. Trabaho lang, walang drama. Ang dramatic na sagot eh. Akala ko ba VP Sara, the OVP can live without confidential funds? O ayan Tignan nyo hindi na unawaan talaga ni Risa Ontiveros, nakakahiya naman po. No? Sinabi ba talaga ni Sara Duterte na the OVP can live without confidential fund? Opo. Pero may kasunod yun eh. The OVP can live without confidential fund. Kaya nga it's up to Congress kung bibigyan kami. Pero mas makakatulong sa amin kung may confidential fund kami. Di ba? Ganun yung sinabi ni Sara Duterte. Hindi na unawaan, pinuputol kasi mahilig sila dyan sapagkat yun na yung pinangatawanan kasi hindi na kayang abutin ng kanyang utak yung mas marami pang sinabi, di ba? Una, pinagpapalagay, tiwalang-tiwala si Sara Duterte na bibigyan siya ng confidential fund. Di ba? Kaya nga it's up to Congress kung bibigyan ako. Pero kung bibigyan nyo kami, mas mapapadali ang trabaho namin. Hindi mo ba naintindihan yun? Risa Ontiveros? No? Hindi ayaw ni VP Sara. Sabi niya, mabubuhay sila nang wala niyan. Kaya lang mas mapapadali. Kasi, kung meron siyang confidential and intelligence fund, mas mapapadali yung pag-uugnay niya kay Franz Castro at saka sa mga rebelde. Okay. Bakit parang pinapawisan yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Talaga ba? Pinagpawisan ba si BP Sara? Di ba cool na cool lang nga si BP Sara? Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. Ito, alam mong na may personal na si Risa Ontiveros eh. Hindi kayo special. Anong ibig mo sabihin na hindi siya special? Kung ang kahulugan mo na special ay special siopaw, hindi talaga siya special siopaw kasi wala siyang kulay pula dito sa noo. Pero yung sasabihin mo na yung Vice President ay hindi special,
Wala nang special sa mundo. Vice President na hindi pa special sa tingin mo? Pangkaraniwan, mababa? Grabe naman. Vice TV Vlog, thank you very much sa 25 Saudi Arabian Real. Grabe naman na Risa Ontiveros. Hindi ka special kasi wala ka H. Tuloy natin yung pagbabasa. If you're so confident, ito na hamon niya. Ito na yung pinakasagot niya kay Sara. Ano yung sinabi sa kanya ni BP Sara? Ano yung inuulit-ulit? Ang sinabi ni BP Sara, ulitin ko lang, no? Maganda yung kay Sara, mas magaling yung tokes niya. Senator Risa Ontiveros, while she amuses the nation with her flair for drama, paggamat natutuwa ang buong bansa dahil sa kanyang kadramahan, could only wish that the 2022 Office of the Vice President Confidential Fund was accessed illegally. No? Wish niya lang na illegal kung nakuha yung confidential fund. No? Ang sagot ni Risa Ontiveros, walang drama, trabaho lang, walang drama. Sasagutin niya ba? Patutunayan ba ngayon ni Risa Ontiveros na illegal nga yun? Tuloy natin ang pagbabasa. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na talagang inuumpisa na nila na sirain si Vice President Sara Duterte sa taong bayan. Dito natin makikita mga kaibigan na alam nilang matatalo sila sa susunod na eleksyon. Ngunit talagang bakit ba pamumulitika na lang ang nasa isip nila? Na banat nga ni Vice President Sara Duterte na magtrabaho na lang muna at paglingkuran ang taong bayan dahil matagal pa naman ang susunod na eleksyon. Ngunit makikita natin ngayon na talagang sinisiraan na nila si Vice President Sara Duterte na nagpapakita naman ng mga suporta ang taong bayan at talagang full support sila sa ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.